So, hello, good evening. So, story time muna tayo while kumakain tayo. Ma-flex ko lang aking ulam. Lucky Me, bulalo flavor. Baka naman. Not sponsored. Since wala lang, gusto ko lang i-flex ngayon. Actually, mayroon namang ulam. Mayroon namang maluluto dito. Mayroon tayong isda, mayroong shrimp, mayroon ding hotdog, may itlog at some canned goods na meron sa aking pantry area. However, gusto ko kasi madali ang ulam. So, I decided to have this one with me na lang. So, go back to my topic. I am an OFW for more than a decade na. So, andito ako, nag-abroad ako nagsimula akong mag-abroad mga ibang bansa 2011 December. So, unang lipad ko sa Damam ako. Gaya din ng ibang OFW, mga first timers, marami talagang expectations. Ako, ang expectation ko before, noong 2011, ang expectations ko is like, tawag doon, like yung matitirahan ko super as in yung kung baga parang S-class. Kasi nga abroad. Though marami naman akong napapanood before pa kung anong meron sa abroad. Pero kasi, iba pa rin yung iniisip ko. Not knowing na pagdating ko abroad, iba pala. Good thing lang. Ang good thing lang on my part was that the company provided me my own room. Unlike my colleagues, sa isang room sa kanila, mayroong dalawa, may apat minimum, mayroong tatlo, tapos yung mga iba pa 5. So yon. Kaso ako talagang sinabihan mismo yung ng human resource at that time na kailangan evacuate yung isang room dahil it was for me at that time. So that room is intended for me. And ayun nga, masaya na ako sa part na yun. Ang hindi ko lang makalimutan kasi that time yun nga, bumili sila ng air condition na yung kasamahan ko kasi that time, yung sa kanila luma. So dahil inakyat nila yung aircon na yun, sabi na lang nila mahirap na daw ibaba panaog. Since baguhan pa lang kasi ako, sabi ko sige na lang, up to you, akin na lang yung sa inyo. Well, I'm okay with it. O gumagana pa naman siya. So yun, okay naman, walang issue. However, ang naging issue naman dun sa part na which is very yung hindi makakalimutan, even yung mga kasama ko at that time. Fast forward 2013 December, January 2013 January, nilooban yung bahay namin around 9 o'clock in the morning. May isa sa amin for sure na nakalimot ng pintuan sa baba. Pero ang sabi, sa rooftop daw dumaan yung nanloob sa bahay. Tapos, ayun nga, maraming nakulimbat sa amin. Ang sa akin, nakuha sa akin at that time, laptop. Tapos yung kasamahan ko, nakuhaan siya ng 3,000 reals, laptop. Yung isa din, ganun din, laptop. Tapos yung mga Nepalese namin na mga kasama, nakuha din sila ng pera. So, more than 10,000 pa or above yung nawala sa amin. And you know what, nasa third floor kami kasi. Tapos sa third floor na yun, doon lang yung nilooban. Sa first, second at saka rooftop, wala, hindi pinasok. Siguro din kasi pag tiningnan mo, pagka na-trace mo yung Ethernet from down, yung connections kasi halos lahat kami doon may internet, kanya-kanya kami internet that time. So, tapos pag pumapasok pa sa umaga, parang mga executive lahat, especially mga kasamahan ko mga Pilipino,
pumapasok sila, nakadi-laptop yan silang pumasok, hindi na magagamitin ng iba kasi yung iba mga sales team sila, tapos ang hindi naman nila magagamit yon dahil ang iba yung setup ng kanilang trabaho. Dinadala lang nila yung iba kasi para manood, yung iba wala lang, libangan lang at that time. Hindi naman kasi naging uso pa yung phone na yon until lumabot pa yung after few years, naging mas maging uso na yung phone, kaya wala nang nagdadala na laptop. Pero at that time, dala-dala lagi early in the morning siguro, kasi kaya siguro pinasok din yan. So ayun, the same year lumipat kami ng ibang bahay, ibang villa naman. At okay, the same situation, even if pinalipat kami, hindi pa rin pwedeng hindi ako makakuha ng sarili kong room because ang kumpanya mismo nagbigay. Siya mismo nagbigay sa amin, nagsabi na hindi pwedeng yung isa ay may kasamang ibang tao sa room. Solo niya yung room dapat. Yeah. Ako rin kasi ang naging in charge sa villa, overall in charge. Tapos ako din yung purchaser ng that time. However, ayun nga, minsan nga nagkakaroon lang ng mga certain issues, especially pagka may mga may mga bagong recruits, bagong new hired employee. Kasi nga ewan ko ba kung bakit naisipan ko ring gawing bunk bed. Ever since siguro nung hindi ko pa inawakan yon, hindi bunk bed yon. So nung ang ginawa ko kasi para lang ma-fit in lahat yung isang room, kahit hindi naman siya masyadong kalakihan, naipasok ko doon 4 kasi ginawa ko dalawa na supposedly pang 2 person lang yan at that time. Hindi naman kasi ganong kalakihan yung namin na yon, kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pang siyam yung sa akin. So ang dami namin kaya. So yun, what I did just to is yung ibang pet nga namin. Okay naman somehow for others, pero hindi lang kasi sila sanay pa. So ayun, naging maganda naman yung yung takbo ng buhay ko abroad for 7 years sa Saudi Arabia. 7 years kasi ako doon Umalis ako doon 2018 December din. So dumating ako December, umalis din ako to December 2018. So been there, working there for 7 years, 11 days. Hindi ako nagkakamali kasi yung talagang calculations ko parang 7 years and 11 days. And overall experience ko naman sa Saudi as an OFW there. Kahit yung pakikitungo ko sa mga kasamahan ko sa company, okay naman, wala naman ako naging issue. Sa kumpanya, wala naman, lahat naman ng mga request ko at that time okay naman. However, again, sadyang below parang siguro okay lang naman. Na-realize ko lang at that time na super, dahil nga siguro baguhan pa lang, first timer, o lang ako. Imagine, ang pinaka first na mababa talaga. Ang unang intro ko, mampasok ko doon 1-2 ganon. Pero may usapan na kami ng GM, yung boss ko at that time, kasi ako ay directly reporting sa general manager mismo ng company. So siya kasi nakausap ko, nag-interview sa akin directly sa Pilipinas at that time, and sabi niya at that time sa akin, bibigyan ka namin ng increment after 3 months pag nakita namin na okay ka sa trabaho. At hindi ko talaga kinalimutan yon. Imagine, right after 3 months at that time, nag-submit ako ng aking request. At siguro hindi ko alam kung tama o mali, dinirect ko siya sa aking boss, which is yung GM, kasi directly reporting naman din ako sa kanya.
Well, I believe ang tamang process kasi dapat didaan yan sa human resource. Pero ang ginawa ko, dinirect ko sa GM ko, sabi ko, as per our discussion and base naman sa siguro sa track ng aking trabaho for this past 3 months, I believe na okay naman. Wala rin naman ako naging certain issues at naka-cope up naman ako, nakaka-follow naman ako sa track ng trabaho. And yeah, from 1 to I was given that increment which I will which he promised to me. And then after a few years, sabi naman sa akin ng sales and marketing kasi I was an executive secretary of the general manager at that time. Sabi niya sa akin, para mag-grow ka, para magkaroon ka pa ng growth, you have to step out from your comfort zone. Hindi pwede na dyan ka lang lagi kasi after that, parang in point na yan. Yun ang sabi sa akin, in point na yan kasi nga wala nang pang magiging unless otherwise lumipat ka ng ibang department. So I am giving you this chance, the opportunity to be part of my team. You can still be the executive secretary of the company. At the same time, you can be involved in sales. So sabi ko, yes, I will grab that one kasi nga, yun nga, I'm still looking for growth na lang din. So tinanggap ko siya. I believe it was 2014 at that time. So tinanggap ko siya, naging part na ako ng sales. So I usually coordinate with the sales team. I also handled the manpower of the sales team. Tapos I closely working with the sales supervisor at that time. And then I also had the chance to meet some of the clients, few of the clients. Well, most of them, ang required na mag-visit naman is yung sa sales team kasi sila yung natasan. But at somehow yung mga magbigay ng tawag doon yung issues, gumawa ng solutions for some certain issues arising within the sales team. Doon ako pumapasok. Pero very minimal lang naman yun. Hindi naman yun hindi naman yun palagi. Kasi kaya din naman yung gawin ng aming sales team. Most of the time, nag-i-invoice everyday. Nag-i-invoice tapos nakikipagbardagulan minsan sa mga yung mga kasamahan ng aming sales team, especially yung mga nasa ranking files. Kasi there are moments na halimbawa trabaho is 3 o'clock, minsan natatapos yung sa sales team ng 3:30. Tapos mayroong mga urgent deliveries. At yun yung mga, at that time, mga stressful moment kasi kailangan ko talagang kausapin yung mga tao na pumasok at minsan gumawa extend pa kanilang mga trabaho. Well, naintindihan ko rin naman ang kanilang side kasi nga ang baba din ng commission nila. Magkano lang makukuha nila. I remember that time yung commission yung basta mababa lang talaga. And there are moments wherein doon naman sa kabilang department, sa bulk department, kailangan namin ng mga urgent delivery, especially at night. Tapos aming mga drivers, especially mga trailer drivers, pagod na tapos na trabaho. So, minsan pumupunta ako sa kanila, kinakausap ko sila na, kuya, kung pwede may delivery tayo, urgent delivery. Anyway, we will be giving you overtime. May mga instances talaga na nagre-refuse. At yun nga, mahirap
pagka nagre-refuse sila, well, it's their right. Kasi naman walang pilitan pagdating sa overtime na hindi kasi pwedeng pilit-pilitin yung tao tapos yung trabaho niya. But we are actually giving them overtime. Di naman namin kinakalimutan yon. Right after the delivery, kinukuha ko yung ilang hours ng kanilang trabaho. Tapos, pina-approve ko na yon. At hindi pwedeng kulangan din yung overtime nila. Talagang exact the same. Kung nagtrabaho sila more than like nagtrabaho sila ng 5 hours at that day, I'm giving them 5 hours overtime. Kaya lang din, syempre dumarating tayo sa point na minsan nagkaroon din kasi ng mga ups and downs ng company. Well, okay lang, tapos umalis ako sa company kasi that was 2018, right after ng pag-uwi ko, pagbalik ko, kasi nagbakasyon ako 2018. 2018 nagbakasyon ako, tapos I submitted my application to one of the company sa Saudi at that time. Kasi I'm actually looking for a career shift. And then, at that time, I was actually hired. Yeah, nabigyan nga ako ng sales, ng tawag doon, yung job offer. But then, unfortunately, hindi ako pinayagan. So, dahil hindi nga ako pinayagan, ay siguro nga sabi nila, dapat kasi mag-isip ka na mag-decision ka pagka nasa tamang pag-iisip ka, nasa tamang hulog ka. But what I did actually, right after that, gumawa ako ng resignation paper. Anyways, been there naman for 7 years na. Sabi ko, I think and I believe this is the right moment. So I stepped out and sabi ko, I'm filing my resignation and I'm leaving the company until 31st na lang ang trabaho dito. So since okay naman, I don't have any issues with the company, okay din naman ang pakikitungo ko sa aking boss and the other department, pinayagan naman din nila ako. Pero before that, nagkaroon pa kami ng a little bit argument with my sales and marketing boss at that time. Alam nila yun, nagkaroon lang ng konting away lang between me and him. And the reason was that yung transition kasi ng trabaho. So lahat ng hawak-hawak kong trabaho kasi at that time, since nag-render na ako ng resignation ko, nililipat ko na siya. Yung isang employee doon na local, sabi ko sa kanya, sige, sasamahan kita dito sa company na to para ma-meet mo kung sino ang binibigyan natin ng invoice, sino ang nagre-receive ng invoice, and yung mga process. Ang kasi, that was early morning at siguro hinahanap din ako. Sabi ko, nandito ko kasi transition moment tayo para pag-uwi ko, cleared na ako at walang maging issue sa company kung wala akong maiwan na pending. Ayun, nagalit siya, nagsigawan kami yung mga moment na yun. Sabi pa nga niya, ibablock na yung pag-uwi ko, hindi ako makaka-uwi. Doon ako nagalit din. Pero nagkaroon din naman ng reconciliation, so okay naman din kami. Tsaka nga bago ako umalis, bumisita din ako sa kanya kasi nga na-aksidente siya. Yun, na-aksidente, short, minor lang naman. Binisita ko siya sa hospital, nagpaalam, and reconciliation. At saka lahat naman ng issue na yun is within the company lang naman. Paglabas, hindi pwedeng bitbitin kasi professional issues lang yan. So work related, okay lang. Hindi pwedeng magkaroon ng grudge over your colleagues, especially sa mga bosses. So we're okay. At saka bumisita din ako sa GM namin bako umalis, nagpaalam din ako na maayos. Ayun, wala akong pa. Share ko na lang yung ibang mga story times ko. So, hindi ko naubos yung kinakain ko. So, thank you. And, ayun lang. Bye-bye.